Sagutin natin ang paratang ng mga Catholic Faith Defender. Lalo na ito yung pare nila na si Darwin Gitgano na inangkin daw na ANC ang Mateo 18 at Roma 16:16. Welcome sa aking YouTube channel, ang Pinoy Tik Tayo. Sa araw na ito ay ating pag-usapan ng tungkol sa paratang ng mga Catholic Faith Defender tungkol sa mga talatang Mateo 18 at Roma 16:16 na diretsahan nilang sinasabi ay nanangkin daw ng Iglesia ni Cristo dito sa Pilipinas. Disclaimer lang, ang video ito ay ginawa hindi para siraan ang ating mga kabuhayang Katoliko, kundi para imulat kayo kung ano ang totoo. Okay, so basahin muna natin ang talata. Mateo 16:18. At sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanay laban sa kanya. May sinabi si Kristo na itayo niya ang kanyang iglesia. Ngayon, sino ba ang nag-angkin nito? Ang ANC ba o ang Katoliko? Para sa inyong kaalaman, kung tinignan niyo ang aking nakarang video, doon ay isinlasay ko kung paano nagkaroon ng kontradiksyon ng mga Catholic Faith Defender tungkol sa kanilang relihiyon. Isa sa talatang ginamit nila ay ang Mateo 16:18. Pero magkakontra ang kanilang pahayag. So sino ba ang umangkin sa 18? Ang ANC ba o ang Katoliko? Sagot ay ang Katoliko. Una, yung tampered ni Wendell Talibong. Tahasang binasa Talibong sa Confraternity version sa Mateo 16:18, I will build my Holy Catholic Apostolic Roman Church. Ang problema, nabutata siya sa sarili niyang Biblia. Okay? So, sinong umangkin? Ang ANC ba o ang Katoliko? Okay? So, mga sibdi, huwag kayong magparatang. Okay, diba? Ano pa? Sino pang umangkin? Siyempre yung pare. Diba? Pero, ang problema, kontradiksyon. Sabi ng pare, sa Mateo 16:18, hindi sinabi ni Kristo ang iglesia na kanyang itinatag. Pero ang problema, nang lumaon, bumasa din siya ng Biblia kasi daw mabasa ang Katoliko. Okay? So, sino bang umangkin sa Mateo 16:18? Di ba kayo mga Katoliko? Mga Catholic Faith Defender? Ano ba kayo? Ngayon, isa pa sa talata na pinaratang nila ay yun daw Roma 16:16. Sige, basahin natin. Mangagbatian kayo ng banal na halik, binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Siyempre may mabasa kang iglesia ni Kristo dyan. Pero ang tanong, mga safety, inanggin ba yan ng ANC sa Pilipinas dahil sila talaga ang tinutukoy? Ang babaw ng argumento ninyo. Hindi yan inangkin ng ANC sa Pilipinas. Binasa lamang nila dahil yan ang nagpatotoo na si Kristo talaga nagtayo ng iglesia na tinawag ng mga apostol na Iglesia ni Kristo. Tandaan mo, Father Darwin at mga iba pang Catholic Faith Defender, hindi yan inangkin ng ANC na dito sa Pilipinas na sila ang tinutukoy dyan. Bakit? Ito ang mabigat na argumento. Una, sa lugar. Roma yan sa lugar. Ikalawa, ang kausap niyan ni Apostol Pablo. Mga hindil, tatlo, yan ay pagbati sa mga kapatid. Kung basahin mo ang ibabaw, diba? So ang iglesia kasi noon
ay may dalawang member o grupo ng mga tao na membro, ang lahing Hudyo at lahing mga Hintil. Kasama, siyempre sa Hintil, kasama yun ang mga Greek at saka yung mga mayroon ding kabilang sa Italy o Italian kasi yung Roma ay nasa Italian, diba? Sa panahon, sa lugar at sa mga tao, hindi talaga yan tumutukoy sa ANC sa Pilipinas. So, anong argumento ng mga ANC na bakit ginamit nila ang talatang yan? Una, yan ay nagpapatunay na ang iglesyang itinayo ni Kristo ay tinawag sa pangalang Iglesia ni Kristo. Ikalawa, ang ANC sa Pilipinas, ang kanilang panindigan, kabilang sila sa iglesyang itinatag ni Kristo noong unang siglo na Iglesia ni Kristo, hindi sa laman, sa dugo o sa lahi, kundi sa pangako. Mayroon kasing pangako ang kanilang tinitindigan, yung tinatawag nilang prophecy, kasama sila hindi sa mga tao o lahi, kundi yung tinatawag na kabilang sa organisasyon. May tinitindigan ka silang mga talata sa Biblia na ito ang pangako na kanilang ipinangaral. So sana ay maintindihan ninyo mga Catholic Faith Defender. Di kasi kayo nakinig ng kanilang doktrina. Puro lang kayo tirada. Binigyan ninyo ng maling pagkaunawa. Di ba? Mas makinig kayo. Lalo ka na. Mr. Darwin Gitgano. Yung Mateo 18 at Roma 16 talagang hindi ang mga ANC sa Pilipinas ang tinutukoy dyan. Pero ang kanilang sinasampalatayanan ay kasama sila sa pangako dahil tinitindigan nila batay sa propesiya o yung tinatawag na mga hula sa Biblia. Yung mga hula ng Biblia ang inyong baliin, pabulaanan ninyo, hamunin ninyo yung mga ministro ng ANC sa isang formal debate tungkol sa ganong kanilang paninindigan. Ginoong Darwin Gitgano, diba? Okay? So, dito na lang. So, sana ay may inintindihan kayo sa ating video ngayon. At huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, mag-share, mag-comment sa aking munting channel, ang Pinoy Tik Tayo. Maraming salamat po.